Hey, nandito ako ngayon sa LRT2 station. Papunta ako sa Santa Lucia East Grand Mall. May bibisitahin na akong tindahan. Basta, pakita ko lang sa inyo. Let's go! Let it, bang, bang. Okay, nandito na tayo sa may Santa Lucia Mall. Medyo hindi matao kasi maaga-aga pa, medyo paano pa lang, 11 o'clock pa lang, so halos kakabukas lang ng mall. Ito siya. Ang laki pala nito, first time ko pumunta dito. Ayan, ito siya. So may mga ano rin pala dito. Well, ano siya, okay, dito natin mahahanap yung sinasabi kong store na pupuntahan ko, na sisilipin ko. Habang binabaybay ko tong Santa Lucia East Grand Mall, hahanapin natin yung tindahan na tinutukoy ko. Bali, yung tindahan na tinutukoy ko, ang pangalan niya ay meron siyang mga ano, ang mga tinda doon is mga different na mga unique na mga, ano ba papaliwanag to? Basta, it's different. It's not for the everyday people. And sa store na yon, meron kasing ano, mga binibenta na mga western fashion na items. Tulad ng cowboy boots din. Meron ding western belts. So, titignan natin yon. So, ngayon, hinahanap ko siya. Kasi may kalakihan pala tong mall na to. Ito na siya. Okay. Here's the deal. Pagdating ko ng hindi ako pinayagan mag-video. Hindi ako pinayagan ng management or ng personnel nila na mag-video sa loob. So, kwento ko na lang kung ano yung mga nakita ko. May mga nakita akong mga western belts. May nakita rin akong cowboy hats. May nakita rin akong cowboy boots. Sa western belts, actually yun talaga ang pinunta ko. Gusto ko bumili ng western belt na may frame style buckle. Ang naging problema ko, wala akong mahanap na ano, na size na sakto sa akin. May mga workaround naman actually. Medyo matrabaho lang. Like for example, meron kasi silang binibentang western belt doon na ano, na iba yung design niya, na hindi siya yung straight na leather. More like parang mga oblong na magkakadugtong. Tapos sa bandang dulo na ng strap yung mga butas. Eh, nung sinukat ko, maluwag sa akin. Okay sana yung design. So, ang workaround dun daw is gupitin yung belt, gupitin yung leather, tapos i-transfer sa pinagkagupitan yung buckle para mas sumikip siya. Pero in the process, kailangan i-restitch mo ulit yung ibang part. So, medyo matrabaho lang siya. So, and hindi siya cheap. Yung belt na yun na tinutukoy ko is around 3,000 plus. Mga 3,500 pesos. So, if you have to go through all that trouble after purchasing the belt in its base form, so magdadagdag ka pa ng additional na gastos doon, papa Mr. Quickie mo or ano, mapapalaki ang gastos mo. Hindi ko na siya tinuloy, piliin. Meron naman isa doon naka-sale. Tapos meron pang isang belt na nakita ko na okay din sana, pero wala pa siyang butas. Wala pang mga butas yung leather niya. So, it's a given. Kailangan mo lang butasan, okay na. Pero yung design niya kasi, marami siyang parang additional design sa leather na hindi mo pwedeng butasan, syempre. So, yung mga butas, dun lang sa bandang dulo ng leather mo siya pwede butasan. Kaya lang, nung sinukat ko siya, kailangan siyang butasan sa part na medyo sasagad sa isang design, sa isang tooled part ng belt. So, medyo hindi ko ma-explain kasi yung design niya, hindi mo pwede butasan talaga eh. Parang may woven part eh. Kung pwede lang sana videohan, napakita ko sa inyo, pero hindi. So anyway, it is what it is. Bumiyahe ako mula Mandaluyong hanggang dito sa Marikina. Hindi ko pala pwede videohan, pero okay lang. I understand. They have their reasons. But anyway, ang point doon, wala akong nahanap na belt na sakto sa akin. Yung hindi ko na kailangan gawan ng anumang workaround para lang magamit ko. Tapos yung mga ano naman, yung mga cowboy hats naman,
wala naman akong intention idagdag ang cowboy hat sa ano ko, sa pormahan ko. I think here in the Metro Manila setting, I think it's a bit of overkill na. Kung yung western fashion ko, incorporatean ko pa ng cowboy hats. Sobrang ano ko na nun. Sobrang unique ko na nun, kumbaga. I don't want to be that unique. Gusto ko maging unique, pero hindi ganun ka-unique. Anyway, meron silang mga belt bag. Parang mga utility belt, pero western style. Gawa rin sa mga leather. I just don't see myself using those things. So ngayon, naglalakad-lakad lang ako dito sa Santa Lucia East Grand Mall. Hanap lang na pwedeng gawin. And as far as western stuff goes, yun lang yung mga nakita ko doon. Tapos wala rin akong nakita na para sa akin. Tapos napagkaalaman ko din na yung mga items nila, well, definitely they're imported. Imported siya from all around Asia as per the sales lady inside. Well, kung ako kasi tatanungin, kung bibili rin ako ng mga western themed garments, kung gagastos din ako ng ganun, mas prefer ko kung manggagaling siya sa US, Mexico, or Canada, or Spain, mga ganun. I'm not trying to bring down yung mga galing sa all around Asia. It's just that, para sa akin kasi, if it's a western themed garment from within Asia, to me, it's just as good if manggagaling siya sa Pilipinas. May mga ganyan din naman tayo sa Pilipinas, mga leather goods na western themed. Tulad nung isang store na pinakita ko sa inyo sa mga previous vlogs ko, yung Jan Corda. They also have those. Anyway, I'm just walking around. I'll just catch you in the next one. Babush!